Isang tinarget na supply chain attack laban sa mga Chrome browser extension. Isang pagsusuri sa isang kritikal na kahinaan sa authentication bypass sa mga Fortinet security appliance. Ito ang Nest News Review Episode 2. Ngayon, ano ang maaari kong baguhin? Maligayang pagbabalik, ito ang Episode 2 ng Nest News Review. Ang unang kwento ngayon, nagmula kina Quentin Borge at sa Threat Detection and Research Team mula sa Sequoia at tumatalakay sa isang nakatarget na supply chain attack laban sa mga Chrome browser extensions. Ang atake ay unang natuklasan matapos nitong maapektuhan ang Chrome browser extension na ginawa ng isang kumpanya ng seguridad. Nakuha ng mga umaatake ang access sa account ng isang developer ng extension na ito sa pamamagitan ng phishing sa kanyang mga credential. Pagkatapos noon, nagdagdag ang mga umaattack ng malicious code sa extension at in-upload ang binagong extension sa Google Chrome Web Store. Isang investigasyon mula sa team ng Sequoia ang nakapagpasya na 12 Chrome extensions ang nakompromiso ng umaatake na posibleng nakaapekto sa daan-daang libong end users. Ang mga kwento tungkol sa mga browser extension na kumikilos sa hindi inaasahang paraan ay madalas na nababanggit sa mga balita tungkol sa cybersecurity. Isang kamakailang malalim na pagsusuri ni John Topner mula sa Secure Annex ay tumitingin sa isa pang kaso. Ang konsepto ng supply chain compromise ay nakakuha ng maraming headlines sa cybersecurity, ngunit may katulad na mga analogya sa iba pang sektor. Halimbawa, isipin ang isang restaurant na nagmumula ng stock mula sa iba't ibang suppliers. Kinakailangang tiyakin na ang mga hilaw na sangkap na kanilang kinukuha ay hindi kontaminado. O sa pagmamanupaktura ng kotse, kung saan ang mga piyesa ay kinukuha mula sa iba't ibang maliliit na kumpanya. Kailangang inspeksyonin ng tagagawa ng kotse ang mga pasilidad ng pagmamanupaktura na ginagamit ng kanilang mga supplier, magsagawa ng spot checks, at tiyaking sumusunod sa mga pamantayan ng seguridad, upang sa huli ay maiwasang makapasok sa kotse ang mga depektibong piyesa o mga piyesa na maaaring binago. Ganon din ang kaso sa software. Ngayon, para kanino ang mga artikulong ito? Tinitingnan ang ating 5 Relevancy Matrix. Tinatawag ko itong VAFAS Relevancy Matrix o IRL sa madaling salita. Nakikita natin na ang mga artikulong ito ay pangunahing naugnay sa mga security teams at maaari ring gamitin ng mga CISO na may teknikal na pag-iisip. Kaya, ano ang maaari mong gawin? Kung ikaw ay kasapi ng security team, ang halatang unang hakbang ay suriin ang mga yokes na ibinigay sa artikulo. Ipasok ang mga ito sa iyong SIEM at tingnan kung may natutugmang resulta. Isang kasunod na hakbang ay alamin kung paano mo mababawasan ang panganib na yon sa hinaharap. Ang pinaka-epektibong hakbang ay ang bawasan o kahit alisin ang third-party browser extensions na deployed sa iyong organisasyon at ipatupad ang kontrol na yon ng sentralisado, halimbawa, sa pamamagitan ng POS o Intune. Kung kailangan ng iyong mga kawani ang third-party Chrome extensions para sa kanilang trabaho, isaalang-alang ang paghihiwalay ng browser na ginagamit sa pang-araw-araw na pagbabrowse sa web mula sa isang enterprise browser na ginagamit para sa mga business function at may limitadong access sa internet. Sa ganitong paraan ay mababawasan mo ang iyong exposure o vulnerability surface. Ang kumpanyang e-Island ang nangunguna sa larangan ng e-enterprise browsers na nagpapahintulot sa isang organisasyon na i-deploy ang kanilang browser na may napakagranular na kontrol. Ang iba pang vendor, kabilang ang Microsoft, ay sumusubok na makahabol, ngunit nauna na ang Island. Kung ikaw ay isang CISO, maaaring gusto mong makipag-usap sa iyong team tungkol sa panganib na idinudulot ng mga browser extension sa iyong organisasyon. Pinapayagan ba ng kasalukuyang kontrol ng iyong sistema ang sinuman na mag-install ng anumang browser extension at hindi sinasadyang na ilalantad ang organisasyon sa mga malisyosong threat actors? O mayroon na bang ilang kontrol na ipinatutupad? Ano ang antas ng kaginhawaan ng security team sa kasalukuyang kontrol? Kumpiyansa ba sila na hindi makukumbinsi ng isang penetration tester ang mga empleyado na mag-install ng malisyosong extension at gamitin ito upang makuha ang kanilang mga credential? O may puwang ba para mapabuti pa ang mga kontrol sa browser? Maaari mo ring pag-usapan ito sa iyong mga kasamahan sa organisasyon at ilahad ang ideya ng pag-adopt ng isang enterprise browser upang matukoy kung gaano kalaking effort ang kinakailangan para subukan ang mga business application sa isang bagong browser. At ano ang potensyal na epekto na pinangangamba ng iyong mga kasamahan?
Mananatiling pareho ang payo para sa mga individual na gumagamit, timbangin ng mabuti kung kailangan mo ba talaga ng browser extensions. Bihira itong maging mahalaga. Sa tuwing magkakaroon ka ng pagkakataon, suriin ang listahan ng mga extension na naka-install. Sa Chrome halimbawa, ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-type ng /Chrome:/tuldok extensions. At tingnan ang mga extension na naka-install sa iyong browser. Inaasahan mo ba na naroon silang lahat? Kailangan mo ba silang lahat? Kailangan mo ba ng kahit alinman sa kanila? Ang mga developer ba ng mga extension na yon ay mula sa mga kilalang kumpanya? Kailan huli nang na-update ng developer ang mga extension? Ano ang sinasabi ng mga review ng user tungkol sa mga extension na yon? Magpatuloy tayo, ang pangalawang kwento ay nagmula kina Sonny at Alice Hammond sa Watchtower Labs. At ito ay isang pagsusuri ng isang kamakailang critical na authentication bypass vulnerability sa Fortinet security appliances. Ang ulat ay isang malalim na pagsisid sa vulnerability at tinatalakay kung paano ito sinasamantala ng mga umaatake para makakuha ng super admin access sa FortiGates na epektibong nagbibigay daan sa hindi otorisadong mga partido na magkaroon ng kumpletong kontrol sa mga apektadong sistema. Ang sulatin ay naglalakad sa mga partikular na kahinaan sa authentication mechanism na sinasamantala. Ang artikulo ay isang kapanapanabik na babasahin at nagtatapos sa isang GitHub link sa proof of concept code. Kaya, para kanino pinakanaugnay ang artikulong ito? Ano ang sinasabi ng VIFAS Relevancy Matrix o IRAN? Ipinapakita ng scoring na ang artikulong ito ay pangunahing kapaki-pakinabang sa mga security teams at sa mga CISO na may teknikal na pag-isip. Gayunpaman, kasunod nito ay ang audience mula sa gobyerno at patakaran. Ano ang maaari mong gawin bilang kasapi ng isang security team? Depende sa lawak ng iyong impluwensya, ang tanging magagawa mo ay patuloy na i-patch ang iyong mga appliances. Ngunit maaari mo ring tingnan ang mga comparative analysis sa pagitan ng iba't ibang security appliance vendors na nakatuon sa mga salik tulad ng history ng vulnerability at patching cadence, transparency, at katumpakan sa mga security advisories, at ang adoption ng Secure Development Lifecycle, LDAC, kasama na ang iba pa. Maaari mong dalhin ang ganitong uri ng comparative analysis sa iyong CISO na nagpapakita, halimbawa, ng pagtaas sa bilang ng mga critical na vulnerabilities o ang presensya o kawalan ng konkretong hakbang mula sa security appliance vendor na naglalarawan kung paano nila ini-invest ang pag-modernize ng kanilang code base. Maaari mong samahan ang pagsusuri na ito ng isang rekomendasyon na maaasahan ng security team. Siyempre, siguraduhin na mayroon kang data upang ipakita na ang proseso ng pag-patch ng iyong team ay naayon sa pamantayan, na patuloy mong ina-update ang iyong mga security appliances hindi nagtatagal matapos mailabas ang patch mula sa vendor. Ang mensahe na nais mong linawin para sa iyong CISO ay kung sa kabila ng pinakamahuhusay na pagsisikap ng iyong team, nananatiling mataas ang panganib para sa organisasyon at kung maaari ba itong mabawasan sa pamamagitan ng pagpili ng isang security appliance vendor na may mas mahusay na track record. Kung ikaw ay isang CISO, tiyak na isang kawili-wiling babasahin ang artikulong ito, lalo na kung ikaw ay nagmula sa teknikal na background at nasisiyahan sa mga detalye sa likod ng vulnerabilities. Kung titignan mo ang artikulong ito sa konteksto ng tila walang katapusang serye ng mga ulat na may kaugnayan sa ilang vendors na itinatampok ang 0 days o critical na vulnerabilities sa kanilang mga produkto, makikita mo ang isang paulit-ulit na pattern. Ang tanong ay, komportable ka ba sa paulit-ulit na pattern na ito o pakiramdam mo ay sapat na ito para gumawa ng pagbabago at palitan ang appliances ng isang vendor ng iba? Mayroong isang pangkaraniwang pagkukulang o logical trap na kinahuhumalingan ng pag-uusap na ito na nagpapalutang ng ideya na lahat ng vendor ay magkakaroon ng security vulnerabilities sa kanilang mga produkto at dahil doon, walang saysay ang pagdaan sa masakit na proseso ng paglipat mula sa isa patungo sa iba na kinakailangang muling sanayin ang security staff at iba pang abala sa organisasyon. Walang dudang mayroon kang magagandang tugon para sa ganitong lohika, tulad ng muling pagbibigay ng ibang perspektibo sa pag-usisa ng tanong mula sa isang neutral na pananaw na may layuning tuklasin ang objektibong katotohanan, batay sa mga magagamit at beripikadong mga katotohanan. Halimbawa, naging bukas ba ang vendor tungkol sa mga security incidents, mitigations, at root cause analysis? Gumagamit ba ang vendor ng secure coding practices? Kung susubaybayan mo ang bilang ng mga critical
at high-severity vulnerabilities sa paglipas ng panahon, ano ang larawan na unti-unting nabubuo? Hanapin ang mga trend, tumataas ba o bumababa ang bilang ng mga vulnerabilities? Ang mga patch ba ay ipinapadala sa tamang oras o may delay? Sa huli, kailangan mong isalin ito sa wika ng risk para sa organisasyon. Paano nakakaapekto ang track record ng kasalukuyang vendor sa pagtaas o pagbaba ng operational risk ng organisasyon o financial risk o reputational risk? Ano ang feedback mula sa iyong mga kasamahan sa ibang organisasyon na nag-deploy ng kagamitan mula sa parehong vendor o mula sa iba pang vendor? Sa wakas, para sa audience ng gobyerno at patakaran, kahit na medyo detalyado ang artikulong ito, maaaring gusto mong tingnan ang pangkalahatang track record ng mga security vendors na nakatuon sa mga kaso kung saan ang paulit-ulit na mga product vulnerabilities ay nagdulot ng pinansyal na pagkawala para sa mga customer. At pagkatapos ay tukuyin kung gaano kalaki ang appetite para sa pagpapatupad o pagpapatibay ng mga regulatory actions na nagpoprotekta sa mga customer na makakapagpatunay na sila ay nagsagawa ng makatwirang hakbang para protektahan ang kanilang mga organisasyon laban sa breach, ngunit naapektuhan pa rin at nagdanas ng pinansyal na epekto bilang resulta. Ano-ano ang mga insentibo na umiiral ngayon para sa mga security vendors na pagandahin ang kanilang mga produkto? Binibigyan ba ng gantimpala ng mga customer ang mga mas mature na vendor? Anong trajectory ang ipinapakita ng data? Ang mga umiiral na penalty ba ay humahantong sa mas pinabuting security practices? O paulit-ulit lamang ang mga parehong paglabag? Ano ang ilan sa mga nakikitang hindi inaasahang epekto ng mga regulatory actions sa mga lugar kung saan ito ipinatupad? Iyan lamang, iyon ang episode 2. Ako si Vafa Dario Izadinya. Inaasahan kong nagustuhan mo ang pakikinig sa episode na ito gaya ng aking pagtamasa sa paghahanda nito. Ang Nest Radio ay isang inisyatiba na gumagamit ng AI-generated na boses para ibahagi ang mga kwento at diskusyon ukol sa cybersecurity sa anyong sinasalita, kasama ang mga tagapakinig sa iba't ibang wika. Kung may mga suhestyon ka para sa mga kwentong nais mong talakayin o mga tanong na nais pang tuklasin, mag-iwan lamang ng mensahe sa akin sa Nest Radio Net. Kung nagustuhan mo ang content na ito, sabihin mo sa iyong mga kaibigan. At tandaan, manatiling naiinig.